Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan na natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang manggagawa ay mapagpatawad at iyong laging pinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo at ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin mula na ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang mga sumpa na ibinaba ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto
at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami na kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lunsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Tugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming mga magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Chorazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga kapanalig. Patuloy po natin ipinagdarasal ang ating mga kaanak na may sakit at yung mga pamilya nila, pamilyang tumutulong sa kanila at nagtataguyod para po sa lubusang kagalingan na kayo po nawa ay hipuin na mapapagaling na kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus po mismo ay pupunta sa inyong bahay-bahay ngayon, mga kapanalig, ano kaya ang sasabihin nila? Ano kaya ang sasabihin niya sa inyo? Kayo rin ba ay sasabihin na kawawa ka? Kung lugar, kawawa kayo Kalumpit, kawawa kayo Pasay,
Yung ba ang sasabihin niya sa inyo? Biro lang po ito. Pero kung tatanungin kayo, talaga po bang tinanggap na ninyo si Jesucristo? Dahil kung tinanggap nga ninyo siya, ay tinanggap na rin ninyo ang nagsugo sa Kanya. Ito po kasing harap-harapang sinabi niya ngayon sa ating mabuting balita. At nakikita ba iyon sa inyong mga ginagawa? At kung paano kayo mabubuhay? Pag sinabing tinanggap niyo ang Panginoon, does it govern your lifestyle? Kayo po ba ay namumuhay ng ayon sa Kanyang mga utos? O taliwas? O ibang-iba mga kapanalig? Kayo po ba yung tipo ng tao na mabait nga daw, may takot nga daw sa Diyos, pero mapanira naman ng kapwa-tao? Isang kabading tulaan. Dati po nauso yun yung term na mabait na tao pero mapagpinta sa kapwa. Yun po yung sinasabi nating the good Samarites. Lumang joke na po iyon. Sa ating mapagbasa ngayong araw, ito po yung madalas na nakakalimutan natin, na si Kristo mismo ay merong sariling paghuhukom. The Lord has His sense of judgment, and we will be judged according to our deeds. Tayo ay Kanyang husgahan, bahagi ng kung paano tayo tumugon sa Kanya. Yung mga binigay niya sa atin na napakaraming talento, ano bang ginawa natin? Kayo ay malakas, magaling, matipuno ang pangangatawan, ginamit niyo ba sa maayos? O ginamit niyo inyong lakas para man lamang sa kapwa? Paano na lang yun? Sasabihin natin, maawain naman ng Panginoon. Oo, wala namang question doon eh. Ang tinatanong natin, hanggang saan nyo sasagarin ng Panginoon? Gagawa na lang ng kasalanan kasi alam natin tayo patatawarin. Pero kagaya ng mga lugar na ito na binanggit niya, paano na lang kung kayo ay masusukol at mapapansin ang inyong masasamang ginawa? Ito yung mga mahihirap niyang pangaral, kung saan alam natin na siya ay maniningil para doon sa mga hindi nakikinig sa Kanya. Lalo na yung may masamang ginagawa, yung binigyan ng pagkakataon at binigyan ng maraming talento pero ginagamit naman sa masama. Kagaya ng mga santo, alam natin na sila ay may pinagmulang makasalanan, pero alam natin dahil sila ay nagbago, tumugon sa panawagan ng Diyos, sila ay nagkaroon ng magandang kinabukasan. Di ba sinuway ni Jesus ang mga Pariseyo dahil sa kanilang makitid na pag-iisip? Sarado ang kanilang makaisip at mukhang pakiramdam nila kasi sila lang ang perpekto. Pero sinabi sa atin sa Ebanghelyo na tayo ay hahatulan ayon sa ating mga gawa. Tayo ay maliligtas kung tatanggapin natin ng Diyos bilang ating tagapagligtas at gagawin ng Kanyang mga tinuturo. Sa iba nating mga kapatid, kasi tama na at sapat yung tanggapin ng Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Tapos, yung kapitbahay ko, bahala na siya sa sarili niya. Kung hindi siya kumakain, kasalanan niya yun. Kung mamamatay na siya, kasalanan niya yun. Pero binilinan tayo ng Diyos, di ba, na mahalin ang ibang tao gaya ng pagmamahal natin sa Kanya. At gayon na lang din ang pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi na pa natin dapat tanggihan ang mensahe ng Panginoon dahil ito yung kakantuhan ng pagbagsak din natin at kapahamakan. Kapag nagsimula tayo na wala na tayong kapwa, kung wala na tayong pakialam. Alam mismo ni Jesus ang mga sandali na ang Kanyang pangaral ay nabigo na magdulot sa atin ng pagbabagong loob. Siya ay narito tulad ng mga propeta ng lumang tipan
nagbababala sa mga tao ng kanilang pagpapabaya sa mga bili ng Diyos at sa kanyang pamamaraan. Alam ni Jesus na kinakatawan niya ang mensahe ng Diyos, isang makabuluhang paraan. Kaya ang epekto ng tumatanggi sa kanya ay magiging mas kakilakilabot kaysa nga sa kapalaran ng mga makasalanang lungsod sa lumang tipan na kanyang nabanggit. Isipin ninyo mga kapanalig, ang pinag-uusapan dito ay hindi isang tao lamang, kundi lugar, mga munisipyo, mga lungsod. Dahil sama-sama na ito. Di po ba? Kaya nga di ba sinasabi, sinumpa ba ang inyong lugar? Hindi po mapagsumpa ang Panginoon. That is not the nature of God. Pero tayo ang nagdadala nitong mga ito kapag naging matigas ang ating ulo at hindi na tayo marunong sumunod. Simple lang, balikan natin ang kanyang mga utos. Ang panawagan ngayon ng bayan at ng simbahan ay huwag magnakaw. Ang pagnanakaw po ay hindi lang din yung malalaking pagnanakaw na alam natin, yung napapanood natin na hearing sa TV. Marami din pong pagnanakaw na nangyayari na sinasabi natin small time lamang, maliliit lamang. Pero, kagaya ng kasalanan sa isang pamilya, damay-damay na po ito. Dahil ang ginawang kasalanan ng isa ay maaaring kasalanan na rin ng buong pamilya. Bakit? Kung alam ninyong kasalanan ang ginagawa ng inyong ama, inyo pa rin sinusuportahan at kayo nagpapasasa dito, may kasalanan na rin kayo. Kung ang asawa ay patuloy pa rin ang pagtatamasa sa kinikita ng kanyang asawa na mula sa masama, masama na rin po kayo. At bago ninyo mamalayan, isang kultura na ng kasamaan ang nasa bahay ninyo, na okay lang kumuha ng pera ng iba. Kaya ang mga batang anak ninyo, okay lang kumupit kay papa at magsinungaling kay mama. Kasi isang kultura na po ang nagawa ninyo. Kultura ng Kultura ng kasamaan. Nararamdaman natin na ayaw ito ni Kristo. Kaya nga sinasabi niya sa mga lumang lugar na ito na kayo ay parurusahan ng Diyos. Ano maaring gawin? May pagkakataon pa ba? Meron. Dahil mula rin sa ating mabuting balita, nakita natin paano ang naging transformasyon ng mga tao at mga lugar na tumalima sa Diyos. Sinasabi natin may kinabukasan. Ang ating bansa ba ay may kinabukasan? Mayroon. Lalo't kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at magkakaroon tayo ng kababaang loob. Dahil alam natin nagkasala tayo sa Kanya, hingi tayo ng kapatawaran. Dahil tinitinan din natin ang mga biyayang ating natanggap mula sa Panginoon kahit alam natin hindi naman tayo karapat-dapat. Anong pwedeng gawin? Simulan sa pagpapatawad. Kagaya ng Diyos. Pag alam mong napatawad ka na ng Diyos, ikaw, ano ang dapat mong gawin na susunod? Ikaw rin ay magpatawad. Ibaba ang loob. Hindi man pwedeng kayo humihingi ng patawad sa Diyos, kayo pinatawad, pero kayo ay hindi naman nagpapatawad. Naway gabayan tayo lagi ng Diyos, ang ating pamilya, mga kapanalig, ang ating mga mahal sa buhay, sa tamang landas na Kanyang itinakda para sa atin. Naway pagpalain din niya tayo ng matibay na pananampalataya, karunungan, pag-ibig at kabaitan. At sa pagsisimula po natin, lalo na sa buwang ito, 3 araw pa lamang ng Oktubre, tayo ay magtiwala na tayo ay makahahanap ng siyang magpapatawad sa atin, gagabay sa atin, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang imbitasyon sa atin? Ang imbitasyon natin, ang imbitasyon ng Diyos ay makita ang ating mga sarili
sa biyaya na kanyang binibigay sa kabila ng ating kahinaan at pagiging makasalanan. Amen. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ating idalangin, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng pagkahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ng walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkakamasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng inyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga banal na apostol si San Pablo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw at iligtas sa kasalanan, ay tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo-salo namin, sa pagkait inuming banal, kami maging katawan ni Kristo, naming pinakikinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan,
Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at sumusubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y mapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum
Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus coque, sine benedictio, procidenti, abut noce, comparsit laudatio. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit, na naglalaban sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. manalangin tayo. O Diyos, sa ilalim ng kamanghamangang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo na iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.